Samantala mga ka-RSP, oras na para mas kilalanin ang ating sarili. Pag-usapan natin ang bagay na malapit sa iyo. It's time for another Real Talk, self-care at mental health awareness sa All About You. Panoorin po natin to. Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Para sa araw na to, sumakto na yung ating napili na tanong ay may kinalaman sa Suicide Prevention Month. Para sa hindi nakakaalam, ang September po ay para doon po nakalaan at yung ating tanong ngayon ay medyo maselan. Kaya trigger warning lang, meron tayong mame-mention na may kinalaman sa self-harming. So, tingnan natin at tunghayan natin yung question ni V. Sabi niya, "Hi, gusto ko lang i-share yung pinagdadaanan ko. Kapag sobrang bigat na ng emotions, hirap akong ilabas at madalas na nasasaktan ang sarili. Dumaan ako sa family issues, grief at pagkawala ng trabaho. Kaya mas lalo akong nakakaramdam ng pag-iisa. Dahil dito, minsan mas gusto ko na lang umiwas at manahimik. Ang gusto ko talaga ay matutong mag-cope at makahanap ng support, lalo na't hirap ako mag-open up sa bahay." At ito, reminder natin sa lahat ng nakikinig, kung meron kayong mga anak or kapamilya na palagay ninyo ay hindi masyadong nagsasabi ng nararamdaman nila, baka ito na yung pagkakataon natin na mag-reach out tayo sa kanila kasi maaaring meron silang pinagdadaanan na hindi natin totally alam. So ano yung mga practical tips just in case na nandito ka sa punto tulad ni V na ginagawa yung self-harm? Paano ba talaga totally mag-cope? Una dito, gumawa tayo ng safety plan. Ibig sabihin dito, importante na piliin natin mas maging ligtas. Pero para mas maalala natin kung paano yung safety plan, pwede natin tandaan yung mnemonics na CALM. C-A-L-M. At yung bawat letter na ito ay meron siyang kaakibat na mga reminders natin. For letter C, check the signs. Kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon, no, nagsa-self-harm ka, alamin mo kung ano ba yung mga senyales bago mo maramdaman yung urge na gusto mong saktan ng sarili. Para bago pa lang umabot dun sa punto na yun, naihahanda mo na yung sarili para ma-shift yung attention mo sa iba pang bagay, which is yung letter A, alternatives. O yung mga alternatibong paraan na mas safe para sa atin. Sumunod, pwede rin natin gawin yung lean on support. Sino kaya yung mga tao na pwedeng magbigay sa'yo ng suporta? At pwede rin tayo syempre lumapit sa mental health professional kung gusto talaga natin na mas maging safe din tayo. Okay? Sumunod ay yung letter M or yung tinatawag nating make safer choices. Tandaan, calm. Isunod natin dito syempre yung pagde-delay. I-delay ang nararamdaman at pangalanan yung nararamdaman. Kasi nakakatulong siya kapag meron tayong pangalan dun sa nafe-feel natin. No? Nalulungkot ako, nahihirapan ako ngayon. Tapos, ide-delay mo yung urge. Lumalabas na kapag mas dinedelay natin yung ating nararamdaman, mas humuhupa din siya. At syempre, yung pinakahuli, pwede tayong gumamit ng mga sensory substitute o kaya yung pamalit doon sa mga sensations natin or senses natin. Kasi na-overwhelm tayo. Madalas, yung mga gumagawa ng self-harm ay na-overwhelm sila sa mga nangyari. Ang daming iniisip, natetension sila or na-anxious sila, at marami pang mga emotions na nararamdaman. Sana ma-normalize natin yung ganitong klaseng conversations kasi the more na nino-normalize natin, the more na mas nababawasan yung tendency na may nagagawa tayong hindi maganda sa ating sarili. So, maraming salamat, V. Alam ko napakahirap nitong question na to at itong nararanasan mo, pero sana nakatulong siya para kahit papaano alam mo kung ano yung mga gagawin. At sa mga nakikinig ngayon, kung meron kayong mga similar na mga tanong, huwag niyong kalimutan na mag-send ng tanong sa email na makikita ninyo sa ibaba ng screen na to. Muli, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Maraming salamat at ingat po tayo.